Hi everyone! Today, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng inyong online survey gamit lamang ang Google Forms. So, ang gagamitin ko dito is laptop, pero kung gagamit kayo ng cellphone, pwede din naman. Ang kailangan nyo lang is pwede nyong i-download yung Google Forms na app, and then kailangan nyo lang mag-login gamit ng inyong mga Google account, or pwede naman kayong mag-direct sa website. Pero mas okay na mag-download na lang kayo ng Google Form na application para mas mabilis. So, kung gagamit kayo ng computer or ng laptop, so punta lang kayo, open lang kayo ng inyong Chrome na browser, and then make sure na naka-login yung inyong mga Google account. So, dito, ang gagamitin ko is yung aking DepEd account. And then, click lang natin to. Ayan. Yung mga Google Apps. Ayan. So, click natin yan. And hanapin natin ang Google Forms. Ayan. So, ito. So, once nakita nyo na yan, click lang natin yan. And then, magbibigay ito ng option. Pwede kang mag-create ng blank form. Meron din dyang blank quiz, assessment, and exit ticket, and worksheet. But since ang gagawin natin is survey, so dito lang tayo mag-open sa blank form. So, click lang natin yan. And then, ito po yung lalabas. So, dito sa pinakataas, makikita nyo yung questions. So, dito nyo ilalagay yung mga questions nyo about the product o sa kung ano man yung gusto nyong gawa ng survey. Then, next is responses. So, once na may magsagot na sa inyong survey, dito nyo yun makikita. So, isa din sa kagandahan ng paggawa ng paggamit ng online survey is di ka na mahihirapang mag-check or mag-tabulate pa ng result kasi makikita mo na siya agad dito sa responses. Pwede mo din siyang ma-view gamit ang Google Sheets. So, click mo lang to, then ma-generate na siya sa spreadsheet, yung result ng iyong survey. And then, kapag nakuha mo na yung number of responses na gusto mo, pwede mo na siyang i-off. Ayan. So, ibig sabihin, hindi na makakapagsagot ng survey yung mga nasendan mo ng link. And then, dito sa pangatlo is settings. So, dito, if ang gagawin mo ay quiz, of course, kailangan mong i-on yan. And, maglalagay ka din dyan ng correct responses para ma-check yung mga sagot ng mga bata. Then, dito sa responses, ayan, so may option ka to collect the email nung mga nagsagot dun sa iyong survey. But since hindi naman natin kailangan, so dito lang tayo sa do not collect. So, hindi na natin siya i-collect yung mga email address nila. And then, may option din dito to allow response editing. So, once na nasubmit na nila, pag in-on mo to, pwede pa silang mag-edit ng sagot. Pero mas okay na i-off na lang natin to. So, once submitted na yung kanilang answer, hindi na nila pwedeng mabago. And since I'm using my DepEd account, so, naka-on siya, ang makakapagsagot lang sa gagawin kong survey is yung lahat ng mga gumagamit ng DepEd email nila. So, i-off ko lang to para kahit sinong masendan ko ng link sa kanilang mga, magagamit nila yung kanilang mga Gmail account to answer this survey. And then, itong limit to 1 response. So, i-on natin to para isang beses lang pwedeng magsagot ang respondent ninyo. Kasi once na madoble-doble yung kanilang pagsasagot, so magkakaroon na tayo ng discrepancy sa magiging result. So, i-on dapat natin tong limit to 1 response. Ayan. Okay, so let's proceed dito sa questions. Ayan, dito kayo mag-e-edit ng inyong survey.
So, una is, lagyan muna natin siya ng title. Since ang pinapagawa ko sa inyo is gagawa ninyo ng online survey yung inyong mga produkto na ginawa ninyo sa inyong Activity 1. So, considering na nakapagbenta na kayo ng inyong produkto for a month, so ano yung mga questions na gusto ninyong itanong sa inyong mga customer to improve your product? So, for example, ang ginawa mong produkto ng Activity 1 is cupcakes. So, yun din yung ilalagay mo as title ng iyong survey para mas madali ko din siyang ma-check dun sa inyong Activity 1. Ayan. So, for example lang yan. Yan po ang magiging title ng aking online survey. So, dito, nung binago ko yung title niya dito, automatic na din siyang lumabas dito. So, to change yung mga yung theme ng inyong Google Form, so click lang natin yung Customize Theme. Ayan, yung nandito sa taas, makikita nyo yan. Click natin yan, and then pwede nyong baguhin yung font, then yung size, as well as yung color. Ayan, so pwede din kayong maglagay ng header. So, click lang natin yung Choose Image. Ayan. And pwede kayong gumamit ng mga pictures dito, pero kung gusto nyo gumamit ng sarili ninyong pictures, okay lang naman. So, pag gagamit kayo ng sariling pictures, click kayo dito sa Upload. Ayan, then Browse. Pero since ang gagamitin ko lang is yung available dito, so dito na lang siguro ako sa Food and Dining. Hanap na lang ako ng related sa cupcakes. Ayan, so madami naman dito na pwede kayong pamilian. Ayan, so ito na lang. Since cupcakes yung aking product. So, click ko lang yan and then insert. So, makikita nyo, mag-a-appear na siya dito. And pwede nyo ding i-change yung color ng background. For example, ito, ayan. So, nababago din yan. And kung gusto nyo ng ibang color pa, click nyo lang yung plus sign na nandito. Click nyo yan and then pwede kayong mag-adjust dyan ng color. Depende sa gusto ninyo. Okay? Ayan. So, once na satisfied na kayo dyan or gusto nyo pang palitan yung text, yung font, ayan. For example, babaguhin nyo. So, click nyo lang tong font and hanap kayo ng gusto nyo gamitin para sa inyong survey. Ayan. Then, pwede din kayong mag-adjust ng size. Ayan. So, 12 lang natin. Ganon din dito sa header. Ayan. Then, proceed na tayo sa questions. So, syempre, sa mga questions nyo, pwede kayong mag-ask sa customer ng name nila. Diba? So, pwedeng mag-ask kayo dyan ng name ni customer. Ayan. But, hindi natin siya kailangang i-required. Ayan. So, may button kasi dito na pag clinic mo siya at naka-required siya, hindi makakapag-submit o makakapag-proceed yung respondents natin nang hindi nila sinasagutan yan. But since name is optional, ayan, kasi may mga respondents tayo na ayaw nilang mag-share ng personal information like name, age, and address. So, optional lang yung ilalagay natin. And, naka-short answer lang siya. So, kung mag-a-add kayo ng another question, click nyo lang yung add question. Ayan. So, for example, maglalagay naman tayo ng age. And ang gagawin natin dito, imbis na short answer, gawin natin siyang check boxes. Or pwede din namang multiple choice. So, for example, ito gamitin natin, check boxes. So, maglalagay tayo dyan, for example, ng age na 11 to 15, and then 16 to 20, and then 21 and
above. So, kiklik na lang yan ng respondent natin kung saan sila kabilang. So, syempre, age, may mga respondent na ayaw din mag-share ng kanilang edad. So, optional lang din. Hindi natin i-click yung required button. Ayan. So, add lang ulit tayo. Pwede kayong mag-add dito ng pictures para include ninyo yung pictures ng inyong product. And then, kung may video kayo, pwede din, ayan, add video, add pictures. And kung babaguhin nyo yung type of questions, click nyo lang yung drop-down arrow na to. Ayan, magbibigay ng option kung paano sasagutan ng respondent yung inyong question. So, for example, about sa product naman yung i-add natin. So, halimbawa, what flavor do you like most sa aking cupcake, 'di ba? So, for example, ayan, yun yung ating question. Ayan. So, dito, kagaya ng sinasabi ko kanina, pwede kayong mag-add ng image. Ayan. So, for example, yung cupcake mo is may iba't ibang flavor. So, add ka ng image para mas makita nila at ma-remind sila kung alin ba yung flavor na nagustuhan nila dun sa cupcake mo. And then, lagay mo lang din yung flavor dito. For example, vanilla. Then, add mo dyan yung picture nung vanilla cupcake mo. And same with the other option. Pwede ka ding mag-add ng image. Okay? So, once you're done dun sa mga questions mo about your product na gusto mong makuhang feedback sa iyong mga customer, pwede ka ding mag-add ng last question, for example, is yung ano naman yung kanilang recommendation or suggestion para mas ma-improve pa yung iyong produkto. Ayan. So, kapag suggestion and recommendation, pwede nating i-change na paragraph yung kanilang sagot para kung mas madami silang isasuggest, pwede nilang ilagay dito. Okay? So, once na natapos na yung iyong online survey, na customize mo na, nalagay mo na yung mga images ng iyong produkto and yung mga questions na gusto mong masagot ng iyong mga customers, kapag about sa product yung inyong question, make sure na i-click natin yung required button. Ayan. So, para makuha talaga natin yung answer ng mga respondents natin about sa product. Okay? Pero kapag personal question, like yung mga name, age, address, optional lang siya. Okay? So, once you're done, pwede mo siyang makita yung preview ng iyong online survey. So, click mo lang to. Ayan. Then, makikita mo ano yung itsura ng iyong survey form kapag binuksan na ni respondent. Ayan. And then, kapag naayos mo na yung settings niya, okay ka na, and okay ka na din sa mga questions, at isi-send mo na siya sa iyong respondents, click lang natin yung send. Ayan, ito, nasa upper right siya. Click mo ang send, and then, may option ka dito na i-send siya via email or yung link lang ang gagamitin. Okay, so since para mas mabilis, ayan, so mas madali mo nang magsasagot ang mga customer dito, yung mga respondents mo, pwede mong i-send sa email nila or pwede mo na lang i-send yung link sa inyong mga GC or i-post ito sa iyong social media platform para mas mabilis ma-access ng respondent. So, click mo lang yung link and then pwede mo din yung i-shorten. Ayan. So, click mo yung shorten URL and then ito yung ika-copy mo and isi-send mo sa kanila. Or sa case natin, yan yung isi-send ninyo sa akin para ma-view ko yung inyong mga online survey. Okay? So, pwede nyong ma-shorten yan para mas mabilis and hindi siya masyadong mahaba pag kinapin ninyo. Okay? So, that's all. And I hope na nakatulong ito sa inyo and ma-follow natin yung instruction on how to create online survey. Okay? Thank you!